Happy New Year sa inyong lahat! Oh, I know may mga tira-tira kayong mga sangkap dyan. Lalo na kapag gumawa kayo ng leche flan at puro egg yolks lang ang gamit ninyo, huwag niyong itapon ang egg whites. Dahil pwede natin gawing maumbok, malambot, fluffy, maputi, at malinamnam na puto. At kung meron kayo natitirang ham at keso, gawin na nating toppings yan. Okay, so i-mix na natin yung ating mga sangkap. Ito yung ating all-purpose flour. Oops. Asukal. Baking powder. Tapos maglagay tayo ng konting asin. Next naman ay maglagay tayo ng ating gatas. Kung ayaw nyo ng gatas, pwede naman gumamit ng tubig lang. Ayan. Tapos maglagay tayo ng konting vanilla essence. Mix natin. Ayan, na-mix na natin ang bango niya. And nga pala, kung gusto nyo na may kulay or may flavor like ube, pwede nyo lagyan ng flavor or kulay. Dahil eto, ang gagawin lang natin ay plain lang talaga. Okay, mag-mix na tayo ng ating nirang. Ayan, so ito yung ating egg whites. Lagay natin sa bowl. Tapos ay i-mix muna natin ito until maging foamy. Ayan, kapag foamy na siya, ay maglagay tayo ng white vinegar. So, ordinary na white vinegar lang yan. Dato puti or server's one, pwedeng gamitin. Tapos ay i-mix natin ito until magkaroon tayo ng soft peaks. Ayan, may soft peaks na tayo. Ayan siya. So ngayon, maglagay tayo ng white sugar. So ilagay natin siya gradually or pakonti-konti. Tapos i-mix natin ito until magkaroon tayo ng stiff peaks. And ayan, may stiff peaks na tayo. So ngayon ay i-combine na natin or i-fold natin yung ating nirang sa ating cake batter. O nga pala, inilipat ko yung ating cake batter sa mas malaki na bowl para hindi tayo mahirapan sa pag-fold. And nga pala, dapat ay nagpapakulo na kayo ng tubig habang nagmi-mix kayo. So okay, maglagay na tayo ng ating nirang dito sa ating bowl. Pwede nyong gawing 3 additions para hindi ka mahirapan sa pag-fold. So, i-fold na natin ito. Gently lang ha. Mag-form ka lang ng letter J. Tapos, scrape mo yung gilid. Tapos, yung bottom. Kung napapansin nyo, yung method sa paggawa nito ay para ka din gumagawa ng chiffon cake. Diba? Separate yung pag-mix natin ng harina. Tapos, yung ating egg whites. Pero, ang difference nila ay walang egg yolks. Ayan, na-fold na natin. So, ngayon, lagay na natin sa ating mga molde. Ang gamit ko ay lianera. Tapos, lagay ako dito ng pang-mamon liner ata ito. Pwede naman parchment paper. And, pwede din na hindi na. Pero ako ay naninigurado lang para hindi siya dumikit. Okay. So, i-divide natin into 5 equal parts ang ating puto batter. Okay, para sa toppings natin, dahil may tira tayong keso at hamon, ay eto na ilalagay natin. Okay, so maglagay tayo dito ng dala-dalawa. So, alternate. Keso, tapos yung ating ham, keso again, and then ham. Ayan. Okay, ilagay natin siya dito sa ating steam basket. Ayan. So, malaki na yung ginamit ko para kasya lahat. Ayan. Kain natin yan siya. Tapos, salang na natin. Okay. So, lutuin natin ito for 15 to 20 minutes over high heat. Ayan. So, buksan natin. Oh!
Hindi nyo kita. Ayan siya. Ayan, so i-check natin siya. Gamit tayo ng toothpick. Hindi na siya basa. May nakakapit na mga crumbs, pero luto na yan. Oh. Okay, hanguin natin ito para mapalamig natin bago natin tanggalin sa ating lianera. Ayan. Ay! Okay, kapag malamig na ay pwede natin siyang i-unmold. So, scrape lang natin siya gamit ang spatula. Tapos, ilagay natin siya dito sa clear pack. So, pwede naman na hindi. Pero kung gusto niyo ibenta or pang regalo, yan. Pwede siya ilagay dito. Ayan, so tikman natin ang umbok-umbok ng ating puto. Ang bango niya. Ito may keso. Malinamnam. Ang sarap talaga ng puto kapag may keso. Yung ham naman. Ayan, kumuha tayo ng may ham at may keso na part. Sarap. Alam nyo, yung puto mismo ay malinamnam. Hindi siya yung parang ordinary na puto na nabibili natin. Diba yung iba yung lasa lang, parang napaka-plain, parang okay, puto. Pero eto, malinamnam siya. Tapos bonus pa yung ating topping. Kung gusto yung dagdagan yung topping or kung gusto nyo na iba, like salted egg, gaya ng ginawa natin before. Pero 2-in-1 yun eh. Merong, yung half nun ay ube flavor. So, kung gusto yung ganon, ay nako, sige, ilalagay ko yung link sa description box or sa comment box. Ang kalahati nun ay yung plain na puto. Kalahati naman ay ube. Tapos yung topping natin, queso and salted egg. So, pwedeng ganyan gawin nyo. Ang sarap. Pwedeng pambenta at pwede mo siyang pangregalo. So, yun nga, kapag gumagawa kayo ng leche flan, tapos egg yolks ang ginagamit ninyo, yung egg whites, huwag nyo pong itapon dahil pwedeng gawing puto. Oh. Sarap. And kung gusto nyo yung maliliit, I mean yung parang cupcake size, pwedeng ganun din. Or loaf, pwedeng ganun. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!